Ito ay current pangyayari ito ngayon nga talagang hindi tayo makaiwas. I will make an introduction dahil hindi ito I could not deny nga maraming mga Muslim will comment. Sabihin nila, bakit naman si Ibrahimo sumasaw-saw naman, politika naman yan. Ay, politika o sa hindi mga kapatid, wala akong pakialam doon. Basta ang nangyayari sa Pilipinas, kung hindi ka magpakialam, maipiktuhan ka. Tingnan mo, dahil sa corruption, nandito tayo ngayon. Hindi tayo nagpakialam. Paano kung si Rojas ang nanalong presidente noon? Pati ka-Cruz, drug addict na. So, alhamdulillah, mayroon tayo ngayong presidente. Magpakialam tayo. Dito ako ngayon kay Lolo Marcos. Dahil ang mga Kristiyano, hindi karamihan ng mga tao ngayon na nandoon sa demonstration, anti-Marcos, Darial, ayaw nilang ilibing si Lolo Marcos. Nagtaka ako. Dahil ang number one na pinapatay ni Marcos sa kapanahunan niya, mga Muslim. Ilang napatay na Kristiyano? Compare sa namatay na Muslim. Pero ang mga Muslim, nakapagpatawad ni Lolo Marcos, lalo na ang leader ng Moro National Liberation Front, nakapagpatawad na siya pumayag si Miswari na ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. A lot of Christians today, they could not forgive President Marcos. Gusto nila na hindi ililibing si Marcos. Ano ba? Pag hindi mo sila ililibing si Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani, nabayaran ba niya ang utang? Ang batas sa atin, nagsasabi na sino mang presidente sa Pilipinas ay ililibing sa libingan ng mga bayani. Presidente. Hindi sinasabi dito doon na ang mga mababait na presidente lamang. Sabihin naman natin na gunggong or ano pa masabi mo na bad president or terror or brutal president si Marcos. Pero walang phrase doon nagsasabi na ang ililibing na presidente sa libingan ng mga bayani ay mga mababait lamang na presidente. Gago na presidente, bawal ilibing. Wala doon. Pero balikan natin ang kasaysayan ni Presidente Marcos. Ano bang nagawa ni Presidente Marcos? Compare kay Ramos, compare kay Cory, compare kay Estrada, kay Panot Pinoy. Ano bang nagagawa nila compare to Marcos? Kitong basahan mga kapatid, para hindi natin malilimutan, at ito'y palaala sa mga new generation kung ano po ba ang nagawa ni dating Presidente Marcos. Na kahit ipunin for how many decades, all the president after Ferdinand Marcos, nagmula kay Cory, down to Panot Pinoy, ay wala. Kahit sa kalingking ni Marcos, wala na silang nagagawa. Ang nagawa ni Marcos sa Pilipinas, sa kapanahonan niya, gumawa siya ng Bataan Nuclear Power Plant, completed in 1983. Bataan Nuclear Power Plant. Leyte Geothermal Power Plant, completed in 1977, sa kapanahonan ni Marcos. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant, nagawa ito ni Marcos, 1979, completed. Tiwi Geothermal Power Plant, completed in 1980. Angat Hydroelectric Power, completed in 1967 by Ferdinand Marcos. Kalayaan Hydroelectric Power Plant, ginawa ni Presidente Marcos. Okay? And Magat Hydroelectric Power Plant, ang dami dito mga planta sa kuryente, energy of the Philippines. Okay? Ang dami dito ginawa ni Marcos. Another thing, kalimutan mo itong mga planta-planta, ang dami noon. Dito tayo sa mga universities and colleges, ang nagawa ni Presidente Marcos. Okay? Itong nagawa niya, aside from mga planta. Marcos, siya ang nagawa ng Don Mariano Marcos Memorial State University in La Union, founded in 1981. Mariano Marcos State University in Ilocos Norte, founded in 1978. Kalinga Apayao State University, State College and Tabok, Kalinga, founded in 1970. Abra State Institute Science, Pangasinan State University. Ang daming mga university dito. So, takbo muna tayo.
Iwasan natin ang mga university. Ang daming mga university dito. Ano pa ang nagawa ni Marcos? Mga college and university. Not only hundreds of university, and state colleges nagawa po ni Marcos. Okay. Another. Doon naman tayo. Another naman ito nagawa ni Marcos. Sa kapanahonan niya, nagawa niyang food sufficiency. Sa kapanahonan ni Marcos, hindi tayo nag-import ng bigas. Sa kapanahonan ni Marcos, tayo ang nag-export ng bigas. Okay? Mayroon siyang tinatawag na Green Revolution, Blue Revolution, may biyayang dagat, masaganang maisan, gulayan, ang dami. Yung KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, agrarian reform, ang dami, primary health, mga heart center, lung center, etc. Ang daming nagawa ng presidente ni Marcos. Sabi nila, marami daw pinapatay. Okay. Sabihin natin maraming pinapatay ni Marcos. Si Marcos ba talaga nagdala ng Armalite at pinapatay? Siya bang kumuha ng 45 at binaril ng ulo ang tao? Ang kasangga ni Marcos, mga military and secretary under Marcos, ito sila ni Gringo Hunasan. Bakit hindi niyo i-blame sa Gringo Hunasan? Yan ang mga sundalo. Si Ramos. Bakit hindi ninyo sila sa panahon ni Ramos? Ito ay mga kasangga ni Marcos. Naging senador. Si Gringo Hunasan naging senador. Sino pa? Juan Ponce Enrile. Itong mga tao na ito ang mga tuta ni Marcos sa kapanahunan. Sa kapanahunan nga nakita nilang si Marcos tagilid na dahil ang mga revolusyon ng mga tao, mga revolutionary karamihan NPA ay against na ni Marcos, ay pumanig sila sa tao. Si Enrile pumanig, si Ramos pumanig dahil nakita nila nga si Marcos ay tagilid na. Ang nagawa mga presidente. Anong nagawa ni Noynoy Aquino? Anong nagawa ni Ramos? Anong nagawa ni Judith Estrada? Anong nagawa ni yung bagong nakalabas? Sino yung babaeng presidente natin na bagong nakalabas? Si Gloria Concepcion, Gloria Arroyo. Anong nagawa niya? Compared sa Marcos, nako hanggang ngayon San Juanico Bridges, nandoon yung San Juanico Bridge, napukor sa panahon na ito ni Marcos. Wala silang nagagawa. Tapos hindi nila mapatawad. Kung Kristiyano kayong tunay, buksan natin ang Biblia. Kasi may mga Kristiyano kayo, nag-aangkin kayo ng Kristiyano. At hindi kayo maniniwala at hindi kayo nyo patawarin si Lolo Marcos. Okay, buksan natin ang Biblia. Tingnan natin ang Biblia. Mateo 18, versikulo 21. Ano bang sinasabi sa Biblia? Okay? 21. Then came Peter, 18, chapter 18, verse 21. Sinasabi dito. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 75? 7 times? Sa Tagalog. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro. At sinabi sa kanyang Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito? Patawarin ko ba siya hanggang makapito? Sinabi sa 22, sumagot si Jesus sa kanya at nagsabi, hindi ko sinabi sa iyo hanggang makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Makapitong pito. Ano? 7 times? Makapitong pito. Makapitong 70. 70 times 7. In scholars, komentaryo sa mga komentaryo sa mga scholars of the Bible, although numbers dito ang pinag-usapan, sabi nila, you forgive your enemy committing sin unlimited in number. Unlimited. Unlimitless. Kahit ilang bisis siya magkasala, humihingi siya ng patawad, ay patawarin.
Ang tanong naman nila, si Marcos kasi hindi humingi ng patawad. Paano nga maghingi ng patawad? Patay na nga yung lolo ko. Patay na si Marcos. Paano siya makahingi ng patawad? Ha? At ano bang ay patawad niya? Ano ang, siya ba ang bumarel? Mga sundalo eh. Ang sundalo, nakita ka ng mga video. Nga si Ver sa kapanahonan niya, siya, I think sa Minister of the Defense, si Ver, siya nagsabi, si Marcos mismo, he ordered Ver, don't shoot. Huwag kang papatay. Huwag kang babaril. Sabi ni Marcos, maghanap kayo ng ebidensya na si Marcos nag-utos, patayin ninyo ang mga inosente. Patayin ninyo ang mga inosente. Maghanap kayo ng pruweba na si Marcos nagsabi, patayin ninyo ang mga inosente. Bakit hindi natin mapatawad? Kung si Jesucristo ay makapatawad, Diyos mga ninyo yan eh, ang Diyos nila ay nakapatawad, paano pa yung mga tao ngayon na hindi mapatawad nila si Marcos? Kaming mga Muslim, ang makaraming biktima sa kapanahunan ni Marcos. Hindi ba kayo mahihiya kayo mga Kristiyano na hindi nyo patawarin si Marcos? Hindi nyo payagan ni ilibing? Subalit kaming mga Muslim, ang daming pinapatay, napapatawad namin si Marcos. Okay kami nga siya ilibing sa mga bayani. Libingan ng mga bayani. Yun lang mga kapatid ang nasabi ko dito dahil very crucial ngayon na imagine ayaw nilang ilibing. Bakit kung hindi ililibing nabayaran ang utang ni Marcos? Nabuhay yung mga pinatay ni Marcos? Pag hindi siya ililibing, bumalik, mas mabuti pa nga patawarin ninyo kasi ang number one na patawad yung hindi humingi ng patawad. Kung patawad ka, kung mayroong umiyak patawarin mo ako, patawarin mo, you get rewarded. Pero mas malaking reward yung patawarin mong tao na hindi humihingi ng patawad sa'yo. Sinampal ka. Kailanman hindi siya humingi ng patawad. Sinampal ka. Pero sabi mo, Panginoon po, Ya Allah, yung nagsampal sa akin, patawarin mo siya. Ay mas malaking reward yun. Kaysa humingi ng patawad na patawarin mo. Yun ang sa Islam. So kailangan po natin mga Muslim, magpakita tayo, magpatawad sa kapwa. Lalo na kung patay. Imagine, you claim to be Christian, patay na, paparusahan pa ninyo? Parusa ba? Oo. Ngayon nga si Lolo Marcos hindi pa nalilibing, para sa mga Muslim, parusa na yun. It's parusa sa mga Muslim na paniniwala, ang katawan ng tao na hindi nalilibing weeks, years, ito ay parusa. Parusa na sa kanya. Hindi pa kayo na for how many years naman? So, mga kapatid, bakit man hindi natin mapatawad? Ang problema sa mga tao, ang tinitingnan nila yung kasamaan ni Marcos. Tingnan naman ninyo ang kabutihan. Balance it. Hindi pwedeng one eye lang tayo. Tingnan natin, i-balance natin ang kasamaan na ginawa ni Marcos at ang kabutihan na kanyang ginagawa. Then makabalance. Maluluwag yung heart mo, puso mo, at mapapatawad mo si Marcos. Dahil nakikita mo yun ng mabuti niyang gawa. Ang problema, pikit mata eh. Bulag ba? One eye bulag. Isa lang ang tingin, yung masama lang. Ako, yun ang minsan eh. Ang amo niya, ang bait. Minsan nag-aasala lang amo niya isang bisis, masama ng amo. Mister, for how many years? Mabait ang mister. 10 years, 20 years. Isa lang nagkakamali, nakapabuntis ng misis. Wala na, sinipa na yung mister. Dahil nakapabuntis ka. 20 years kasama mo, ang bait, nakapabuntis ng isang babae, hindi ka makapatawad. Misis naman, 50 years na kayo nagsama, or 30 years kayo nagsama, misis, or mister. Nagkasala si misis, dahil dito ka sa Qatar, ay nagpatikim si misis doon, kaisa man lang patawarin mo na si misis. Dahil nagkakasala ka rin, nandito ka sa Qatar, hindi mo naman dinala dito sa Qatar. Ang ibig sabihin natin mga kapatid, matuto tayo magpatawad. Kung ang Panginoon ay matutong magpatawad sa mga kanyang nilikha, sino tayong tao na hindi marunong magpapatawad sa kapwa-tao? Sabi ng Allah, Hadith Qudsi, okay? Sabi niya, if the sin of the children of Adam, ang kasalanan sa anak ni Adam, reaches to the sky, umabot sa kaulap-ulapan, and ask forgiveness, I will forgive them. And if the sin of the children of Adam, like the numbers of the foams of the sea, like bula ng dagat ang kasalanan ng anak ni Adam, I will forgive them. And if the children of Adam
Their sin is like the numbers of the leaves of the trees. Sabi ng Panginoon, like the numbers of the leaves of the trees, ang kasalanan ng anak ni Adam, I will forgive him if he will ask for forgiveness. If God can forgive, who are we human beings cannot forgive to fellow human beings? Mga kapatid, patawarin ninyo naman. Ako humihingi ako ng patawad. Kung ang si Bongbong ay hindi humingi ng tawad sa kanyang tatay, pabayaan mo. Basta kaming mga Muslim, papatawarin namin si Marcos dahil kaming mga Muslim, hindi tinuturo sa amin na kahit patay na ang tao ay paparusahan. Kayong mga Kristiyano, kung hindi kayo magpapatawad ni Marcos, siguro turo sa inyong Biblia na kahit patay na ay hindi nyo papatawarin ang tao. Kahit ka mga Muslim, kaming mga Muslim, bawal po sa amin paparusahan or ikandem ang taong patay na. Okay? Maraming salamat.